mga igsunan para mo share sa inyo sa pulong sa Ginoo. Medyo na po siya tayo ako ba kay dili jud kay ko anak o pagwali. So, bear with me na lang mga igsunan ha. Now, atong teksto, sama pa sa gingan ni brother, makita sa ikaduhang Korinto, Kapitulo 4, versikulo 17. Kung basahon ba nato sa Bisaya, kay kining magaan og lumalabay nga kasakit, nagaandam alang kanamo sa labihan gayud kadako ug walay katapusang gibugaton sa himaya. So, maigsunan, sorry jud kayo maigsunan nga, cellphone ra jud akong gamit sa unta man. Dire ra man jud tanan ang akong mga file, so matano no mo maning mga bagong henerasyon kumbaga. So, nanon ka nga versikulo maigsunan. Why this verse? Now, many of us sometimes face struggles. So, nadyo tayo kalisod. Sa kinabuhi, labaw na karon maigsunan, di ba? Nagkalisod na ganita sa mga palitonon kay gataas ang presyo. Kaya nga no, gataas po ang gasolina. Sa lagi tito lagi ko, taas na po ang gasolina. Na mangatol na po na si tito siyang buhok. So, sometimes during our lives, we will face things that aren't going well for us. Now, although sa ato naiuban sa ato mga igsunan nga, medyo strong. So, even though you are struggling, even though na nagkalisod ka mo, okay lang mo. Kay, you are positive. You're positive. But, napoy uban makaigsunan, nga gaagi gihapon sa mga kalisod, pero, dali ra kay mga depressed. Dali ra kay mga gool, maging negatibo dayon nga hala, nisaka ang gasolina. Hala, unsaon ko mo yung pagpanarbaho, daghan na kay sigig. Overthink instead of thinking of ways para masolusyonan. Para makakita og alternative. Sa kaganina mga igsunan while may galuto sa ay kaganina wator kagahapon. Ana si Tito nga gatipid na dyan sila. Okay? Medyo ni mahal ba dyan ang presyo sa gas sa isa katangke. So, murag, isaka na to, kalimot ko pila to yung giingon nila dito sa kuha na ang kanang 1.6. So, sa unang nakaabot pa mga 1.1 na sunan sa tutong tuiga. Now, wala ganahan ulit ito. Grabe ka, kung ba? Utukan kay anak siya, mo nang gapan, gabugha siya kahoy dato sa brose. Tungod kay, if ever musaka man, which is musaka man dito ng presyo, sa gasol, may pangluto. So, ako nga gadako sa isa ka syudad man ko sa Ligos na dako, wala kay may nga na, even though uling, pero mahal mo gihapon ng uling. Wala may ka libreng kahoy nga mamugha na to, syudad lagi. So, kung igsunan nga, we all face struggles. Now, anong tagalisod man ta? Di ba makapangutana mo mga igsunan, nganong naabot man sa kuna? Nganong gakalisod mo ko? So, life can be full of struggles. Dito na mawala. From the start pa lang dyan katong sa nahulog na si Satanas. Natintal ni Satanas ang ato ang magpapangas adan og iba. Dadto nagsugod halos tanan tong mga kalisod. Ang itong mga kalisod, di ba? Whether it's challenges in relationships, financial difficulties, or personal failures or health. Everyone faces obstacles at some point. Now, natural na jud ang kalisod sa itong mga igsunan. Mabata man ta, matiguang man ta, mabatanon man ta. Magkalisod jud ta. So, kita maigsunan ka struggle jud ta. So, I would like to point out, sila kabog ni usa, duha, unom lang jud akong gikuan karon maigsunan kay sama pa sa mingon sa akong papa, ang nindot daw nga wali kan dili magdakon ang lubot. So, okay ra sa inyo maigsunan 30 minutos bisan gani basin lower than 30 minutes, okay ra ka sa inyo ha. Sayo kita makapaniud to ng maigsunan. Amen. Now, unsa man ato
akong ginaka-struggle. Number 1 is work and finances. Di ba mga igsunan? Kita tanan, ambot lang sa kato. Pero halos man mo, kaya ako kumukoy trabaho, halos mo nanay mga trabaho. But before that, di ba? Nagkalisod mo ta, nang-apply pa ta sa ato ang trabaho. Di ba? So we struggled with that. Now, after mo nagkatrabaho, unsa naman po ang atong nakalisod? Finances. I remember before ako nung isunan, even though gadako ko og syudad, di ko nga anak well off. Ana nagpuyog mi sa boarding house. Ang kada ko sa boarding house na mga isunan, daghan mo jud kanang mga kuting. Di ka nang dili kuting nga kanang iring nga gagmay mga isunan na. Kuting nga katong mama ha. Grabe. Lago ni kutsilyo si mama pero may sa iyang sa may bintana. Dili kay pang protection, kundi pang kalop. Puuton man na niya. Ana may nagkalisod sa mga isunan. Even though karon medyo panaw, okay na gamay, kalisod gihapon. So, instead of grabe ka down nila mama, kay si Papa is, nagkuha na siya na layman. Pila ra may sa layman, di ba? Pila ra may stipend sa layman. Si Mama ato nga tayo may isunan, wala pay trabaho dyan. Tutor lang. Pila ra tutor? 1.5 per month sa isa ka student. Pero dako na makailang sa una. Now, nag-struggle sila. Nag-struggle me. At that time, wala man ako na-realize. But nagkadako, gipa-realize ako nga, di mi dato. Dato lang may sa pagtuo. Amen. Dato man ta sa mga pagtuo kay sala na? Amen. Now, so karon, as the years went by, share naman ako sa kawan na itong miyagi nga nagwali. Akong parents, eventually, nakatrabaho si mama, nakasulod sa DepEd, and then, okay. And you would think na kay nakasulod na sa DepEd, okay na. Wala na struggle, gamay na lang kayo. Di mga kaigsunan. Kaya ako mga kaigsunan sa unang, bata pa mga pero mga bata na pa ba? Ambisyoso naman po kayo. Muna, nag-medtech. Abi na ko, kaya ano sila, mahal daw ang nursing. Diba sir, mahal ang nursing? Mahal ang nursing. So anak ko, medtech kay kani maglingkod lang ni sa laboratory. Gamay ra kay buhaton. Pas ilang mga kaigsunan. Nagkautang-utang man gihapon ako mama. Ano mga, naman ni siya sa debt. Dako na magsweldo. Kumpara sa iyang tutor sa una. Kapul times 10 man jud. Or unsa pa na. Nagkalisod mo gihapon. May igsunan nga, actually mo po na yung reason nga nung naabot ng iligan. Kaya sa iligan, namugod may kaila. So, nun ra na, 1 lang TV, next, sunod bulan na lang ako, panon. So, ato nga po dyan, even though nanay trabaho si mama, nagkalisod, kaya siya naman po ang kanang medyo dako o kwan dyan, sweldo. Compare na mo kang papa. Now, sa kalisod at sa grabe nga kalisod, hapit ko kaon. Actually, mga igsunan, nagtrabaho si Mama Dipet, pero hapit gihapon ko kaundang. Kay, naabot pa dyan sa punto nga, nabaon sa utang, tungod kay pangbayad sa eskwelahan, sa balay, kay garintang gihapon nga until now, tapos, napoy mga tambal, unsa pa na mga palito nun, na nag-inflation ba ya? So, eventually, hapit ko kaundang, nakatrabaho ko pa dyan, di po na ilalim magtrabaho. First time na ako nga nag-security guard, gani ko ito, nga nara ko sa gate, nagtambay pirmi. Di mo po na ilalim magsikindog whole day. Abi na ko ganang sikyo, maglingkod-lingkod ra, dira ka, check o bag. Di mo di ay, tindog, abri pultahan. Niya, sirado na po. Usahay kung dili iyon ang aircon na sa lapi. Nastang iga nga, panington pata. So, dili ilalim ang trabaho di mga kaigsunan ba? Now I know. Noon sa kalisod sila akong parents. But now, karon akong parents nanapod sa US. But then again, dili gihapon nato na siya ikakwan nga wa di kalisod adto. Nagkalisod gyapon sila mama, but at least ang kalisod namo karon compared sa una, dili ra nga nakadako. Medyo maagapan siya. Kaya di man dyan mawala ang kalisod.
mga kaigsunan no. Ila lang jung gitugyan tanan sa Ginoo. Now, the next struggle natong ginakaatubang is health. Health mga kaigsunan. Actually kani mga kaigsunan, ako ginaugo ko karon binagmay. So, nakita na ko ang struggle sa health, especially sa mga mga idaran. So, nana na sila sakit sa ubo, so panada, sakit sa likod. Pero kanang sakit sa likod mo kaigsunan, abi na ko sa mga idaran ra na. Maupot na gud na sa mga batanon karon. Kaya gapanakit na itong likod, itong mga tuhod. Di ba? Nakita naman yung mga experience na rin mga kaigsunan, di ba? So, we struggle with health. But how do we overcome that? Instead of magmukmuk ra ta pero hindi ra mayon ta, nagkasakit mong gud ko. So, di ta mo simba kay kung anak ko nagsakit na ko ang likod or sobrang ubo ko. No. Anak kong mama before na kung dili ka ma-hospital, kumaagapan pa nato na ang imong sakit. Simba ta. Kay besides sa healing through the medicine, dapat kay healing through the faith sa atong pagtusilin. Di ba may igsunan? So, kanipod another experience po lately na jud kay kani si Tito. Grabe. Sa una mo balay. Sa una. Pero every time kaliturahon ko, ubuhon ko. Na mas mama, napainom nagsibukaw. I don't know if nabay kailas na niya nagsibukaw. Kay sibukaw, lakgaan, okay pa kung ano mga igsunan. Pero karon si Tito, siya, herbal ni daw. Kinapugos, jud ko niya kinom karon na ng katong kanang na siya ginahalapuan nga mga dahon. Which is herbal man jud pod. Pero ako dili. Pero according siya, kay para na gina, at least health. Maagapan ko unsay mga sakit. Kaysa naman karong henerasyon mga igsunan, aminado man jud ko, junk foods. Kung dili junk foods, pinirito. Unsa man ang pinaka-common nga pinirito karon mga igsunan? Fried chicken. Fried chicken. I remember mga kaigsunan nga third year 2024. Or ba? 2024. Tinga makuwi sa kadlaw ni sakit man akong tiyan. Mura na ko ginadunggab-dunggab. Pastilan, after the next week atong nauli-ulian ako kay naka-ultrasound ban. It turns out it's fatty liver. Slightly lang dyan nga fatty liver. Pero dili na to na siya kalimod mo isunan nga delikado. Slightly na gani isunan na siya sinugdanan. So, it would have been prevented if I would have, medyo naging physically active ko ato nga time or nagkaon ko insakto. Kaya karon mga isunan, karong panahon na, labaw na dito sa cafeteria sa Iligan, even though lami dyan lang pagkaon, mas makabusog pa ang manok kaysa sa gulay. Tag 40 ang manok, ingani na kadaka. Ang gulay, ingani ra po kadaka nga sir, tag 40 gihapon. So asa man ka mabusog ana, labaw na nga tanang estudyante ka. So, karon nga may isun time. Ganahan po mo ka gulay. So health, we struggle with health. Mabatanon man ta or maidaran. We struggle with health. But we can prevent it. We can prevent it sa bakasyon. Di ta mag-save mukmuk dara sa itong mga balay kay wala, nagsakit ang likod. Dahil na akong kuwan. Ang lakaw. Now, the next struggle that we face, labaw na sa mga, kung mga batanon, is academics. Skulahan. Okay. Now, dyan tayo duha ka mga batanon dire. Nagkalisod ba mo sa inyong pag-eskwela? Basta sa inyo year ka ron? Third year high school. Ikaw? My first year college. Ako tarang kalisod sa imo ha. But yes, my son, academics. Sa ingon pa sa akong mama, sa papa, sa uban akong mga kaila, nga nakakita dyan sa kanagtubo, bright daw ko mga kaigsunan. Bright daw ko kaya akong parents bright. So, eventually, nakapanan man po.
Nakita mo po nga ako mga awards, elementary man ang mga na. So bright ko elementary. Kana proud ko anak bright ko elementary. Pag abot og high school, dara na. Wala pa nagkabarkada pero okay ra gyapon, medyo nagkahinay-hinay, nagkahinay-hinay og gamay. Grado kay of course. Friends, na naman ko yung mga fun good. Hindi na mag-study. Nalabaw na kay nalayo ko sa conference kay sa SPAC man ko. So, pero dili pa kay siya ingana jud ka struggle. Mabalaka lang ko kay stricto mo ng conference kung nakoy line of 7. Fun jud ko. Bisan pag high school ko, datosan mo. Yes. Diri man jud nag-start personally ang struggle din ako in academics sa college. First year, okay pa, online man. So dali ra kayo, online lang ani. Master ang answer. Pag-abot og second year, nagka-busy with extracurricular activities and then third year. Sa medtech mga kaisonan, sa third year nga dira ang major subjects. Na one time mga kaisonan, twice jud. Ang isa hapit na bagsak, may gani na removal ba? Sa first sem, sa isa ka subject. The second sem, nabagsak na po same subject. Clinical Chemistry 1, bagsak. Clinical Chemistry 2, bagsak na jud po tayo. Nga, 2 point, nag-summer me. So, dira actually, mga nagsunan, ito, nag-struggle na po sa kwarta. Kaya nag-summer man. So now, nag-struggle academics, and then after na po na nagsunan, review. Nakagraduate ko, on time, kaya murag na summer pa. Now, unfortunately mga kaigsunan, ato last March 6, 5 and 6, na-take on board. Fortunately, wala na dun ta, nasangit dun ta. But, ano kong mga friends mga kaigsunan? Ano kong mga friends? Ayaw ka down. Kaya actually mga kaigsunan, ato one time, mura dug, parang galing, nahugno ang atong kalibutan. Kaya, nanagay plano. Pagpasar na ko karon, kuhanin ko, kanya na, trabaho, experience, maapas lagi sa conference. Karon na hold. Okay ta na karong August, pero Sabado man. Tinaignan ko gusto kong mga friends ko nga, take ta, karong August. Kaso Sabado. Isa naman na ka Sabado. Isa naman na ako. Nahuna ko na ako. Take ta, karong August. Di ko andun ako sa conference. Ma, ay ka ko kang August. So, sige, take, kung saan din ng date na. Pag ingunog sa Sabado silang dyan yung ayaw. Hindi, Jud. So, struggle na daan kaya ako, I really want to prove myself again. Nga kaya ko ni. Isa to ka subject, makaya ko pa to. Pero dili man. So that is really the struggle. Dili lang dahil during sa, after review, struggle. So what did I do? Wala na ako diri karon mga igsunan. Nga nang sayo ko diri. Mo nang naka-share ko sa inyo sa mga experiences sa pulong sa Ginoo. Kay timing ko kaayo sila dito chat dito nga wait makakuan ba daw ko diri kay sa ilahan balay. And I thought to myself kung magmukmuk ra ko dadto sa balay sa Digus. Unsa man magsige ra ko overthink nganong nabagsak man ko. Ngani man Lord, naka-question ko actually. Dili jud para sa ako Unsa man mo shift na ko mulahi na ko kurso. But then again, ingon si mama, ingon ko na mga friends na, bawi lang. Pasalamat kayo kung igsunan nga si mama. Wala siya ni-mention actually nga. Nganong nabagsak mo ka, na siya mga yaw-yaw. Strict yun si mama. Instead of that, ibnanadyo ko ni mama. Review ka balik. Which is, sa nga naka-strict na parent, it's comforting kayo actually. Ngayon ka, bawi. Bawi lang. So, kung nagkaroon mo igsunan, actually I was not ready yet before na mo speak out aning mga pagkabagsak. Sakit. Wala kumot at sumughan. But now, I really want to share this so that makabalukod ta. Asa taga-struggle, especially sa mga batanon karon. Kamo mga batanon, kana inyong kalisod karon. Nakaingon na jud ko ani mga igsunan, kami mo pigignan sa una. Kana sa high school mo gamay pa kay nakakalisod. Nakabawi ra jud. Pero bitaw, especially to sa mga batanon karon.
learn from this nga, kung jud, even though na may struggles sa life, ayun ka down. Kung honor student mo, pero gamay mo, ayun ka down. It's just a struggle, it's just life. Move forward. Now, next is environment. Na-struggle ka sa environment. Ako, struggle ko sa environment. Especially sa illegal. As you've known, di ba last Sabat, ingon si Ma'am Clarice Carisosa, nga sa illegal, majority dyan is non-Adventist. Murag kung ito, sumatotal dyan nato in percentage, naroon sa 10 to 20% Adventist. Other religious na, majority is Muslim. Now, why ko ka-struggle sa akong environment? Nga Adventist school man. Tungod mga kaigsunan, nakita. Dali, nakita mo tita. Labaw na ka ng gikan ka sa strict ng mga parents, kaya pagkahuman, naka-explore ka, nakagawas ka ng hawla. Sigurado. Diba? Kabalo sila mama na. Kabalo na sila na high school pa lang daan, uli-uli pa ganit ko ato. So, the environment, even though Adventist school, is really challenging hapon. Kaya nakay mga Muslim friends or mga non-Adventist friends nga, mga hagad na sila. Sabadong dako. Badi. Friday to, ngayong sunan. Badi. Tara, ngaon ta. Sige, tanong lang sa oras. Uy, alas 4 pa man. Waki sunset. So, sige. Ita. While may nangaon na to sa illegal magsunan, nalingaw, may tabi. Ano sila nga? Ato tag Robinsons. Kaya namin sila paliton. Paano ko daw? Ay, kapag nga kaon. Kaya kaon sa illegal. Sila manglibre sa kwa. Sumuto. Wala na ko nagtanaw sa oras. Kaya sakyan-sakyanan. Lakaw. Dulat niya. Dulat din may natugan ng mga arcade. Sa Robinsons illegal. Until such time, pagtanaw na ko sa oras, alas 8 na, sa Biyernes gabi. Nagsugod ang simba, alas 7. Now, the worst part of that is, ako'y pianist ato na type. Gitsatan nyo ko, walang ko ilog. Gitsatan nyo pag-abot dyan ako dorm. Kaya naka-dorm ako itong mga isunan. Tarno ako sa messages. Hala, ang among isa ka maestra, nag-chat na. Ang pastor, nag-chat na. Nanong wala daw ko. Yung ato nga time, medyo kwanto ka ng natong event sa school, sa church ko lang mga, medyo ako'y nag-pianist. So, nakuhan yun ko. Nakonsensya ko. Grabe ng sorry. So, that is just one part of that environment that I struggled. And then, it was an Adventist school, gapon mga igsunan na. Now, unsa na lang kako na sa gawas. Kani mga igsunan, this message actually is intended on ta for kaya wali pa to sa mas amitos. But dili naman po kay sa eskwelahan ang struggle. Even sa work. I don't know about yung mga kagsunan, but na-joy uban nga mga workers nato nga nagkalisod tungod sa ilang environment. Not because toxic ang environment, but because pressure sila nga mo trabaho sa bado, mo sabay sa ilang mga gimmick, or unsa pa ng mga ilang mga gina-pressure sila. Peer pressure. Kay nakoy barkada mga igsunan, siya. Sige siya pang-apply man. Kaso, ginapo. So, halos lang makita nga gina-apply sa bado. Now, dili siya at first. Kunya karon kay pressure naman siya sa mga palibot, yung mga ibang friends niya. Ngita nagkuhan, kaya sila kita na magtrabaho. Bignan siya. Sabat yung mana, okay naman na. Simba na kapag hapon. Or simba kapag Biyernes. Kinaingnan siya. Actually, may isunan, ninong siya, basin makatrabaho, basin luwaton ko na lang to kay sayang dako, actually, sweldo. Kintal, pabiyakin na sweldo. Sweldoan ka o butang na to, 50 mil kada bulan. Nara ka dira naglingkod sa opisina. Pero na Sabado. Siya, struggle din niya. Na-pressure naman siya. Na-pressure siya
nakunsay ubang mga parente nga non-Adventist. So, ginawa siya, dong, ano, kung magkatrabaho, dong, dire mo, kay Juan, nani sa bato, pero kira na environment. It really is a struggle, especially if nga nato may environment, nga, okay, sa ito mo isunan, karon gatapok ta. This is the environment that, okay kay sa tuwa. Pero, kung makaadto ta sa langit, madala ba ta? Sa pamuhay isunan, kung maabot mo sa dili maayong environment, madala ba mo? Matala. So lisod ki siya ikwano, lisod ki siya tubag. Actually ako maigsunan, I'm not sure if next time makadto ko, di ba ko madala? But I really need to stand my ground. Wala siya maigsunan, I really need to stand my ground. Kaya we really need to stand our ground. As an Adventist, as anak sa Ginoo, so bado. Ut kabalo taon sa mga bawal. Nya pagkahuman. Ato gyapon buhaton tungod kina-pressure ta sa environment. Di ba? Now, another thing nga ato ang struggle. Kanay maigsunan. Yapel ko na lang po ni Islam. Short lang ni kaya nga ako ano yun. Struggle ta Islam. Di ba? Oh, iningisi ang paano? Ay. Never nag-struggle po ni siya ba? Nakikrush no? Yes. Okay, iningisi man. So, na-struggle din ta. At some point in our lives, especially kayo mga dalandron, at some point in your younger years, nagka-struggle din po mo talaga. And a very nice experience nga. Dili ako ang magsunan natin. Honestly, wala ko ko iyak. Ever since. Yes, magsunan. Now, kasi si Kailan sila dito, si Pastor Sokwahe. He really, kung kailan siguro po no, sa uban na he really shared his love story to us. Grabe dahil magsuna no? To think na yung makahulat na gingana. He waited for his wife. Nag-struggle din siya. Even though yung wife karon ato nga tayo sa Bishila, no ba yung kaiping-iping, I think, kurang uyab mo dito niya. He really waited. Struggle pa siya, hindi mo siya blender. Until such time na, naging sila. So, we really struggle with them. Ako gani, crush ako na. Crush pa gani ito mga kaigsunan na. Pero nag-uong na ko kay Gibastin. Oh, ikapila pa dyan ng kaigsunan. So, nag-uong na pero, what did I do? What did everyone else do? They just move forward. They move forward with life. So, nila po ng sarili nila about ingana, even though sa akin. So, short naman itong love kayo. Of course, you all know about love. Now, the last one that really gets to me is devotion. Now, we struggle with devotion. Personal experience mga igsunan, I really feel na naitag gani nga hindi ko worthy indong gani sa trabaho. It's because when I was in third year, padulungay pa yung third year, laton, nanay mga struggles. I'm really into music. Now, naignaman ko 2 times na katong dagan na dyan na, di ba dyan nawala ang mga bashing, mga iso na mga negative comments? Ginawala, sunod na diri, anak, lapos. Pero, ang feeling ato nga, giglan ka doon, nadyo na diri sa tuwa. Nadyo na, magpabilin dyan na. But at that time, wala pa na sa kuha. Sige lang, lusot, sulod diri, lusot pa dito. Pero, at some point, napuno. Nakadoon yung mga iso nga, gusto nyo makanta. Pero, nadunggan mo dyan ako nga sa bugata nga. Nabag. Kaya, of course, ikanta ko nga pagaw. Nya, kwanto brag, wali ito ni Pastor Serrano dito siligan. Nagnantag yabag, nagnantag ka ng, basta mo dyan na yabag, puro-puro dong tingog, kung sa pa na. And at some point, napuno dyan po ko. So, and then, nagnant pa dyan, sige tagkasaban sa isa ka grupo. Kay, ano lagi daw, yabag, ihapon. Up sa other. Baka. So,
Hantod na, paano ko na pressure na nila. I really quit singing. Now, what does that have to do with my devotion? Ato ba lang nagdako ko, worship ko. Worship me, sa balay. Every day, every night, di dyan na malintan. Bisag bubuhot, magkasakit si Papa, bisag kami lang duha ni Mama, worship dyan na. Pag-abot sa AMCC, sa dorm, worship dyan na. Second year ko, pag sunod dyan ako dorm, lagi naman po ko fines kong absent. Apil yung worship, punta na, gabi But, pag-abot ko third year, because of just one incident, I didn't say one incident, because of multiple incidents, napuno na ko. So, bulak-bul ko sa sa worship. Mumata ko ngayon doon, makamata ko worship 5:30. Kamata ko worship. Hindi ko makinig. Bisan pag-unsag ko sa kuha. Nakuya mo. And then, the worst part is, sa Digos pa lang kumain. Bata pa, trained na ko sa pagdala sa mga bata. So, I learned how to, on the spot ko nakatunog, maliwali, pag-reciter, pag-opening prayer nga na, pagdala sa isa ka programa sa mga bata, na-train ko na. So, eventually, kabalo dyan taon sa pagdala sa simbahan. Kabalo, mga parts na. But at that time, I really stopped in going to church. Nag-dorm ko naman ito na. I stop going to church. Musimba na mag-day part. Kaya mag-piano. Di ba kung kanta na kay malagi. Napuno. Ang struggle mo isunan. Di na mo worship. Baka mata ko, mumatar ko kung pamahaw. And then, direct ko nag-start na mapungupan sa akad nga. Di magbulak-bul na po sa klase. And then, the worst part mga isunan is, abot to the point na hindi mo ko ganaan mo simba. Hindi ko ganaan mo simba. Bisan paghatagan kong parts, Kit, ikaw piano, Kit, ikaw song leader, Kit, ikaw opening prayer. Bisag week-week, mudili ko. Bisag ako yung mubasa sa devotional, sa worship, dili ko. Wala, Jud. Grabe na ko nga pa na to, and then, kanang ingana ko isunod once kaya maanad ka kay nasugda na for pila ka months. Di mo worship, nasugda na. So, ako good, ato ka tayo, gaan po ko. Pero, kanang akong matungnan yung ampong kit, kiwala ito mo po, mapugusta. Personal prayer makaisunod, tatay mo wala. Wala dyan. And it's really hard nga mabalik, anak. Kay third year, nga na akong ginahakan. Nga nabagsak ko. Pag fourth year, I really tried. Balik simba. But, na-assign internship naman. Assign ko Cagayan for 1 semester, kaduhat ako kasimba. Okay, either na duty Sabado or gikan ko duty pagka Bernes gabi. Nagawas kong alasay sa buntag. So, karon mga igsunan, I'm really happy nga na napan po ko din nila dito. Kaya kung napa ko sa Digos karon mga igsunan, lisod. Maliit ko atong simbahan, usay kay maliit ka atong simbahan, hindi na tagalan mo simba. Di ba? I don't know sa kuban sa inyo mga igsunan, pero na-adjust po yung mga elder sa mga actually mga igsunan na, kita na ko, nakutan ako, kay hapon naman sila na simba. Der, ano wala ka nito? Lalagay ka ganina. Masuntuan na ako. Late ko nakamata. Alas 10. So, instead of ka na makapas, wala makapas lang yun sa amin, sa kuan, sa kanang wali. Hapon na siya nito. And there are so many people like that. Apat yan na may sunan, I still struggle with that. In a personal career. Offensive as it may be, logical na sarap na kumakain sa kumakain. Nabot dyan sa point na sunan. Now, I'm really struggling, but thankfully, kanina ko dito, grabe dyan ko lang kanya sa kuha, mensahe sa kuha nga. He's really a good influence on me. Tingnan sa parte. Ano yung ano niya? So, mga iso na devotion. At some point in our lives, baka question na dito. Ako na, question ko ba? Takawan eh. Ano manimbang anta? Pwede naman sa musimba, eh di ba? Anak sila.
kung kuan bisan nasa na man ang Ginoo. So ano man yung pamanta? I really question that myself bata pa ko mga igsunan. Kay kana lagi ukawon ko sa akong parents sayo sa buntag kay para maligo kay dapat before mag-start ang simba na halmi na dito. Si Papa mo na mga musta, si Mama mo na-assign sa projector or siya ang sa treasurer. Sa na ilang mga parts. So, muna ka pa ako no? Meron siya pamanta. Diba? Na pwede man tamo pa. And then, at some point, na-down dyan ka na maka-question ka sa mga kuwan sa Ginoo na anong naabot niya sa tuwang, anong ka-struggle man ta. So once, di ba nga isunan, once you struggle with finances, health, and academics, the environment, and of course, love. Kung maka-struggle, magkalisod pa ka ng tanong mga kaisunan, and then we don't have that very strong faith. Pinamake-up ko ang brother ko. Eventually, mga kaisunan, kanang struggle, kanang nakalisod, ma-question to na I don't know. sa Ginoo. Nganong naabot na sa akin? And then that's the start of our struggle in our devotion. Diba? So, nganong di-share ko na sa inyo mga kaisunan? Diba? I-share ko rin sa inyo is to remind us that our sufferings right now is just a stepping stone. Diba? Like sa 2 Corinthians again, 2 Corinthians 4 verse 17. English na yung mga isunan. For our life and momentary troubles are achieving us for an eternal glory that far outweighs them all. Kani atong kalisod karon mga kaigsoon, kaning pagsaka sa precious gasolina karon mga isunan. Mickey Kasi Mouse. stepping stone ra ni para mutaas ang atong mga sweldo. Mickey Mouse. Diba? Basin, kaning atong kalisod karon, stepping stone ra ni siya for something greater, something much better than what we have right now. I know some of you have experiences with that as well, so inyo na lang mga isunan. Karon mga isunan, before I end my message, kagabi lang din mga isunan, nadunggan muna ako ang song When Life Is Broken. Now, I want to share this song with you. Balag, first verse and first verse and chorus. So, dili mo ko ka Bluetooth, kaya but lang ano. So, ako na lang, akong kantahon sa inyo mga isunan, just to share with you the lyrics. Okay. Okay, ma'am, Bluetooth. Wala. Balik. Okay. Para mga isunan. Lara. I-Bluetooth na daw. With no place to go, heaven blows in such desperate times. Cold bitter tears, our feelings go rise. That a glimpse of Jesus, who's right there with me. He knows just What is what that? we need. Oh, it's Bextree. Life that's broken, when you're in this
abandoned, when you are struggling, when you are in despair, God is right there to be with you, to help you, to guide you. So kanya itong kalisod tanan mga kaigsunan, gamay na kayo ni siya para sa ihatag sa tuwa sa Ginoo. Now I want to end this message with one common memory verse nga itong may balantan mga kaigsunan. So I would like everyone to recite this memory verse. Philippians 4 verse 13. So kabalo mo siguro tayo mga kaigsunan, no? Kabalo ba tayo mga kaigsunan? Yes. Philippians 4 verse 13. I want all of you to start. 1, 2, 3, start. I can do all Okay. things. Through Christ who strengthens me. God bless us all and have a Amen.